Lahat ng mga pangit na bagay na ginawa mo sa iyong magulang at pamilya ay may kakibat yan na karma nang hindi mo nalalaman. Ako po ang inyong lingkod, tagapanood TV, isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po ang ating bibigyan ng reaction, komento, opinion ay ang balitang matapos deadmahin ni Carlos Yulo ang mga magulang. Binalikan siya ng isang abogado at yan po'y galing sa channel ni Showbiz Snap. Nasa description po yung link ng kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. Kaya naman wag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Ngayong araw ng Pasko, marami nga ang nag-expect na magiging maayos ang relasyon na ni Carlos Yulo at ng pamilya nito. Lalong-lalo na sa kanyang ama na nadamay na lamang sa nasabi nga pong naging pagbalandra ng kanyang ina nung kasagsagan ng kanyang laban sa Olympics. Pero hindi nga nagpatinag ang isang abogado na nag-i-stand sa kanyang paniniwala na kahit ano pa man ang ginawa ng magulang, lalong-lalo na si Mrs. Angelica Yulo na hindi naman ganun kasama ang ginawa, na wala ka pa rin karapatan na pagsabihan na magnanakaw at sinungaling ang iyong ina. Pati na rin ang nasabi nga pong pangako sa ama na hindi na tinupad. Narito ang naging say ni Attorney Wilfredo Garrido. Una, siniraan mo ang ina mo nang tinawag mong magnanakaw. Pangalawa, masamang talikuran ang pamilya na nag-aruga sa iyo. Pangatlo, panahon na ng Pasko ni anino mo hindi nagpakita sa pamilya mo, lalo na't sinabi mong kita-kit sa tatay mo nang dinaanan mo siya sa parada. Di ka dapat tularan. Kaya naman isang netizen ang ngayon ay nananawagan na dapat daw ay bigyan ng disiplina si Carlos Yulo. Tigilan na ang pagbibigay ng parangal dito, lalong-lalo na nga at pati sa magulang niya ay matindi ang kanyang sinabi at ginawa. As an Olympian, Carlos Yulo has social responsibility to be a role model according to the Olympic Charter and Code of Ethics that he vowed to comply with. Carlos Yulo even violate Mrs. Yulo's wants of basic human rights as she being innocent until proven guilty in court. Carlos Yulo's nonchalance and being above the Olympic Charter and Code of Ethics may disqualify him to 2028 Olympics. I'm reminding Olympics of that until 2028. Narito po ang pagpapakita ng patunay ng isang netizen na may nilabag na hindi magandang pag-uugali itong si Carlos Yulo sa nasabi nga pong Code of Ethics ng mga Olympians. Fundamental Principles of Olympism. Olympian is a philosophy of life, exalting and combining in a balanced whole the qualities of body, will and mind, blending sport with culture and education. Olympian seeks to create a way of life based on the joy of effort, the educational value of good example, social responsibility and respect for internationally recognized human rights and universal fundamental ethical principles within the remit of the Olympic movement. Well, ilang mga netizen din ang nag-react sa nasabi nga pong post na ito ni Attorney Wilfredo Garrido. Narito po ang kanilang naging say. Isang netizen din ang nagsabi at pinaalala kay Carlos na kung hindi sa mga magulang ay wala itong milyon din ngayon. Say pa ng isa, dapat sa'yo huwag kang tularan ng kabataan kasi hindi ka magandang modelo para sa kanila. Ang isang modelo ng kabataan ay isang may puso, malasakit at pagmamahal sa mga magulang. Sangayon po ako dun mga tagapanood, no? Doon sa sinasabing dapat bigyan ng disciplinary action itong si Carlos Yulo. Kasi syempre hindi nga naman siya naging maayos na ehemplo bilang ginawa pa siyang modelo daw di umano ng mga kabataan. Sayang lang po yung parangal sa kanya mga tagapanood dahil hindi naman po siya talagang naging maayos na modelo para sa kabataan dahil din nga po dun sa ginawa niya sa kanyang mga magulang. Sana po mga tagapanood kahit man lang yun dun lang sa sinabi niya na kita-kits yun na lang po sana yung ginawa niya
nakipagkita po siya sa kanyang pamilya. 'Di ba? Kahit na sabihin na po natin mga tagapanood na hindi niya masyadong kinakausap yung nanay niya, pero mas maganda po doon kung nagpakita po siya, 'di ba? Humarap po siya doon kahit man lang sa tatay at lola niya. Kaso wala po mga tagapanood, hanggang ngayon nagpasko na lang at eto mag-New Year na, matatapos na ang taon. Wala pa rin pong paramdam si Carlos Yulo sa kanyang pamilya. At saka mainam po dito sa abogado na to, no, na bumabanat kay Carlos Yulo. Kung may nakita po siya talagang paglabag, sana kumbisihin niya yung magulang na mag-file na lang din ng kaso, di ba? Kung talagang proven guilty si Carlos Yulo sa mga ginawa niya sa pamilya niya, i-filean po nila ng kaso mga tagapanood, di ba? Para magtanda po. Pero sa akin po mga tagapanood, antay na lang po siguro talaga na ma-realize ni Kaloy kung ano yung nawala sa kanya. Siyempre, bata pa naman yan malay mo magsawa siya kay Chloe San Jose at ma-realize niya na yung pamilyang iniwan niya yun ang mas mahalaga kaysa sa babaeng kasama niya ngayon. So yun lang po mga tagapanood, nagustuhan niyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit niyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.